Magandang araw po sa inyo, Sir Eric. Buwan na naman ng bakasyon ngayon. Kaya muli ko na naman naaalala yung karanasan ko noong college pa lamang ako. Halos isang dekada na rin ang nakalipas nang mangyari ito. Pero sa tuwing pumapatak na talaga ang bakasyon ay bumabagabag talaga siya sa isipan. Siya nga pala, itago na lamang ninyo ko sa pangalang Desiree. Nagbakasyon ako noon sa probinsya ng aking lolo. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan probinsya rito sa Pilipinas. Close talaga kami ng aking lolo. Dahil bukod sa ako lang naman ang nag-iisang apo niya, ay sobrang sweet at mabait ang lolo Celso ko. Halos lahat na ata ng katangian ng pagiging maginoo ay nasa kanya na. Kaso nga lang madalang ko lamang makita si lolo dahil nakatira ako sa Maynila, habang siya naman ay nasa probinsya. Dahil sa pagiging lolos girl ko, naisipan ko na magbakasyon na lamang sa probinsya ni lolo. Ayaw pa nga akong payagan ng aking mga magulang pero todo pumilit talaga ako kasi gustong gusto ko talaga makasama si lolo. Sinabi sa akin ni mamang na ang probinsya raw kung saan nakatira si lolo ay pinapaligiran daw ng mga aswang. Hindi nga raw maintindihan ni mama kung bakit daw nagtitiis doon si lolo, gayong delikado raw ang buhay doon ng lolo ko. Sinabihan ako ni mama na papuntahin na lang daw niya si lolo sa Maynila. Pero hindi ako pumayag. Bukod kasi sa gusto kong makita kung paano ang pamumuhay sa probinsya, nagsasawa na rin ako sa Maynila. Gusto ko na rin ng panibagong environment na lilibutin ko. Sa huli, wala rin naman nagawa si mama, kundi pagbigyan na lamang ako. Sinabi na lang sa akin ni mama na marami raw ang aswang doon at wag daw akong hihiwalay kay lolo Celso. Sinabihan ko na lamang na mag-iingat ako upang hindi na mag-alala si mama. Bagamat hindi naman ako masyadong naniniwala sa mga aswang, base na rin sa mga naririnig ko, myth lang ang mga aswang o haka-haka na panakot ng mga matatanda. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin kay mama na hindi sila totoo dahil paniguradong mapapalo lang ako ni mama. Kaya sinabi ko na lamang na mag-iingat ako. Sobrang bilis ng paglipas ng araw. Yun na nga ang araw ng pagpunta ko sa probinsya ni lolo. Sobrang excited na ako sa puntong inimbitahan ko na sumama sa akin ng best friend ko na itago ko na lang din sa pangalan na Jana. Kabaligtaran ko naman po ang ugali ni Jana. Interesado siya sa mga aswang, engkanto at iba pang kababalaghan. Kaya nga nakonsindi ko siyang sumama sa akin dahil maghahanap daw siya ng aswang. Nais niya kasing makakita ng totoong aswang upang maisakatuparan ng kanyang mga teorya. Sinasabayan ko na lang ang trip ni Jana kahit alam ko sa sarili ko na imposibleng may aswang. Hinatid na lang kami ng mama ko noon. Kahit nasa biyahe ay wala siyang tigil sa pagsabi sa akin na mag-ingat daw sa aswang. Si mama kasi ang anak ni lolo Celso ayon kay mama. Minsan na raw siyang nakasalamuha ng aswang at delikado raw ang mga ito. Nagpapanggap daw itong tao sa umaga upang manloko. Huwag daw akong sasama sa mga hindi ko kilala at iba pang mga babala na parang pakiramdam ko na nga ay isa akong 5 taong gulang na babae. Hindi rin naman ako masamahan ni mama na magbakasyon sa probinsya ni lolo dahil may trabaho sila ni papa. Paghatid sa amin sa probinsya ni lolo, ay umalis na rin naman agad si mama. Nag-tricycle na lang kami papunta sa mismong barangay kung saan nakatira ang lolo ko. Bungad pa lang ng barangay ay nakita ko na agad si lolo. May dala pa siyang kariton na may nakasulat na pangalan ko. Pagbaba ko ng tricycle ay agad kong niyakap si lolo. Tuwang-tuwa ko noon dahil nakaapak ako sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Sobrang linis ng paligid at ang hangin ay sobrang sarap lang hapin. Marami ring puno ang nakatanim at walang masyadong dumadaan na sasakyan. Pinakilala ko muna kay lolo si Jana bago kami naglakad patungo sa kanyang bahay. Malapit na lang daw kasi ang bahay niya roon.
Habang naglalakad ay hindi ko maiwasan na maikwento kay Lolo ang mga bilin sa akin ni Mama. Nakisabat din si Jana at nagtanong kay Lolo kung totoo raw ba yon. Mahinang tumawa si Lolo at nagkibit balikat ayon daw sa kanya. May iba raw na nagsasabing may aswang sa probinsyang yon. Pero kung si Lolo raw ang tatanungin ay naniniwala siya na may aswang nga. Pero wag daw mag-alala dahil hindi naman daw kami gagalawin ng aswang. Maliban na lamang kung buntis kami. Natawa na lang ako pero napansin ko si Jana na natahimik. Hindi ko na lang yun pinansin dahil inisip ko na lang na baka iniisip niya na kung ano ang tatanungin niya kay Lolo. Pagdating namin sa bahay ni Lolo ay sinalubong kami ng isang babae. Napanganga ako sa gulat at hindi makapaniwalang tinignan si Lolo. Kaedad lamang yun ni Mama. Tinanong ko si Lolo kung sino ang babae at sinabi niyang girlfriend niya raw. Sa pangalawang pagkakataon ay nagulat na naman ako. Wala kasing sinasabi si Lolo sa amin na may girlfriend siya. Sinabi ni Lolo na itago na lang daw ang sikretong yon. Ayaw niya raw ipaalam muna kay Mama dahil natatakot siyang magalit daw si Mama. Itago na lang natin ang babae sa pangalan na Kate. Maganda at sopistikada. Unang tingin ay masasabi ko naman na sobrang bait niya. Nginitian niya naman ako pero laking gulat ko nang lapitan niya si Jana. Niyakap niya ito at napansin ko pa ang pag-amoy niya rito. Nagkatinginan na lang kami ni Jana. Agad naman lumayo si Jana kay Kate dahil na rin sa hindi na rin siya naging komportable. Napag-alaman ko na mas matanda pala si Kate kay Mama ng 10 taon. Pero kung titignan niya ay para bang sobrang bata pa niya. Si Kate na rin pala ang tumulong sa amin na dalhin ang aming mga gamit. Nagtungo kami sa kwarto na pinapagawa ni Lolo para sa akin mismo. Nang maiwan kaming dalawa ni Jana, ay biglang nagsalita si Jana. Sabi niya ay hindi raw siya komportable kay Kate. Hinawakan daw kasi ni Kate ang kanyang tiyan at tila inamoy pa siya. Sinabi ko naman na baka yun lang talaga si Kate. Sumagot naman si Jana na kinakabahan daw siya dahil pakiramdam niya rin daw ay may aswang sa paligid. Tumawa na lang ako nun at nagbiro na kung buntis siya ay lalapitan siya ng aswang. Akala ko nga ay tatawa rin siya pero nung oras na yon ay tinignan niya lang ako sa kayumuko. Hindi rin nagtagal ay muling nagsalita si Jana. May sasabihin daw siyang importante sa akin at ang tunay na dahilan daw kung bakit siya sumama sa akin. Nakatingin naman ako sa kanya dahil naintriga rin ako sa kanyang sasabihin. Pero hindi niya pa man na ibubuka ang bibig ay pumasok sa kwarto si Lolo. Naghihintay pa rin ako sa sasabihin ni Jana pero nagpaalam na lamang ito na aalis. Nangunot ang noo ko. Nabitin kasi ako sa sinabi niya at tila yung utak ko ay nangatibigla sa sasabihin ni Jana. Nagkatinginan na lang kami ni Lolo sa kasabay na ngumiti. Tinanong ako ni Lolo kung ano raw ang nararamdaman ni Jana. Sinabi ko naman na wala naman at ayos lang naman kami ni Jana. Tulad ng inaasahan ay natawa lang si Lolo. At sinabi nito sa amin na kahit daw may pinaniniwalaan na may aswang sa probinsya nila, ay imposible raw na aswang si Kate. Sobrang bait daw kasi nito na kung iisipin ay totoo naman po talaga. Maya-maya pa ay inaya ako ni Lolo na maglakad-lakad daw sa labas. Umayag naman ako na may excitement sa aking katawan. Naabutan ko si Kate sa labas ng kwarto. Kumain na muna kami nun sa bahay bago lumabas. Nauunang naglakad si Kate at Lolo. Bandang nasa 4:00 na ng hapon to. Kinukulit ko si Jana kung ano ba yung importanteng sasabihin niya. Ngunit sinasagot niya sa akin na nakalimutan niya na raw. Pero bilang makulit na tao ay hindi ko pa rin tinigilan si Jana. Kating-kati ang utak ko na malaman ang sasabihin niya sa akin. Pero ilang minuto pa ay hindi na rin niya ako sinagot. Sumuko na lang ako at kinalimutan na lang yung nangyari kanina. Hindi pa kami nakakalayo sa bahay nang makarinig ng sigawan. Napahinto kami sa paglalakad
Karamihan sa mga kabarangay ni Lolo ay tumatakbo, habang yung iba naman ay naglalakad na may balisa sa muka. May grupo ng mga babae na dumaan noon sa gilid namin. Sinundan ko sila ng tingin at doon ko narinig ang kanilang sinabi na nagpatayo ng aking mga balahibo. Ayon sa kanila, may bangkay daw na nakita doon sa may bayan. Wakwak daw ang dibdib at nakamulat pa ang mata. Ang pinaghihinalaan daw na sospek ay isang aswang na kung sa uri ay isa raw na manananggal. Mukhang narinig din naman yun ni Jana. Dahil nung nagkatinginan kami ay kapwa ng laki ang aking mga mata. Sinabi ko naman kay Lolo at Kate ang narinig ko. Tumakbo kami sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Sa labas pa lang ay sobrang dami ng pulis at tao na nakikichismis. Pilit naman akong nakisiksikan at nang makarating sa unahan ay pinigilan pa ako ng pulis. Akala ata ay lalapit ako. Pilit akong pinapalabas pero nagpumiglas ako. Gusto ko lang kasing makita ang bangkay na sinasabi ng grupo ng mga babae. Nang makita ko nga ay tila nagsisi ako bigla. Ako na mismo ang lumabas sa grupo ng mga nagkukumpulang tao. Iniling-iling ko ang ulo ko upang makalimutan ang nakita. Wakwak nga ang dibdib ng biktima. Nakabuka pa ang bibig nito na wari, sumigaw ng tulong. Napansin ko ang paglapit ni Lolo at Jana. Sinabihan nila ako na umuwi na raw. Pagtingin ko sa kanila ay sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Pansin ko na nasusuka na rin si Lolo at Jana pero hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako. Ngunit kitang-kita ko na tumaas ang itaas na labi ni Kate. Umiling na lamang ako at inaya nang umuwi sila Lolo. Pag uwi namin ay natulala na lamang ako. Sariwa pa rin sa utak ko ang nakita kong bangkay at pakiramdam ko ay masusuka na naman ako. Yung lamang loob ng lalaki ay wala na at yung puso, wala na rin. Kitang-kita ko ang internal organs ng biktima na dapat ay hindi ko na lang tinignan. Para akong minumulto ng itsura ng biktima. Habang tulala ako ay narinig kong napabuntong hininga si Jana. At sinabi na parang gusto niya raw umuwi. Tinanong ko naman siya kung bakit pero sinabi niya lang na hindi raw siya ligtas. Kami. Kasi ang term na ginamit ni Jana, kaya takang-taka ako. Pinimasimas pa niya ang tiyan niya at paulit-ulit ang paghinga ng malalim. Nabaling ang aking atensyon kay Lolo na may daladalang tubig. Binigay niya ito sa aming dalawa ni Jana na agad ko rin naman tinanggap. Binilinan kami ni Lolo na wag daw masyadong lalabas kapag gabi. Nagulat pa ako nung sinabi niya na tinawagan niya raw si Mama upang ipasundo kami. Nainis naman ako dahil kakarating lang namin tapos papauwiin na naman. Sinabi ni Lolo na hindi raw kami ligtas doon, lalo na at may manananggal daw sa lugar. Tinanong ko naman si Lolo kung sasama ba siya sa amin pero umiling lamang siya. Sabi pa ni Lolo ay matagal-tagal pa rin naman daw yung pagsundo sa amin dahil may pinuntahan daw si Mama patungkol sa negosyo. At halos isang buwan daw si Mama roon samantalang si Papa naman ay hindi pwedeng iwanan ng trabaho. Lalo na at nakatanggap pala ng warning si Papa mula sa kumpanya dahil sa pag-uwi ng maaga. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko kasi ay uuwi na kami kaagad. Nung gabing yon ay hindi ako makatulog. Sa tuwing ipinipikit ko ang mata ko, ay naaalala ko ang bangkay. Napatingin ako kay Jana. Nagulat ako dahil gising pa rin pala siya katulad ko. Nagkatinginan pa kami sa kasabay pang tumawa. Tinanong ko si Jana kung bakit gising pa siya. Sinabi niya naman sa akin na hindi niya raw makalimutan ang nangyari kanina. Hindi na lamang ako sumagot. Ayaw ko kasing pag-usapan ang naganap na insidente kanina. Kaunting katahimikan ang nangyari. Para bang may dumaan na anghel noon sa aming dalawa. Maya-maya pa ay nagulat na lamang kami nang makarinig ng pagbagsak sa bubong. Nagkatinginan kami ni Jana. Naririnig ko na para bang may naglalakad sa bubong namin. Nang tanungin ko kung ano yun ay napansin ko ang pamumutla ni Jana.
Namutla na rin tuloy ako lalo na nang makaramdam ako ng pagtayo ng balahibo. Dala ng takot ay napatakbo na lamang ako sa kwarto ni Lolo. Sumunod naman sa akin si Jana. Napansin ko pa na nawala roon si Kate ngunit binaliwala ko na lamang yon. Ginising namin si Lolo sa pamamagitan ng pagyugyog at pagtawag dito. Hindi rin nagtagal ay nagising nga si Lolo. Agad kong sinabi kay Lolo ang patungkol sa narinig namin sa bubong. Ngunit imbis na paniwalaan kami, ay tumawa lang si Lolo sa kamuling natulog. Sinubukan naming gisingin ulit si Lolo ngunit hindi na siya gumising. Nagkatinginan na lamang kami ni Jana. Wala na rin nagtangka sa amin na bumalik sa kwarto ko at namalayan ko na lamang na nakatulog na kami sa kwarto ni Lolo. Kinabukasan muli kong sinumbong kay Lolo ang nangyari pero sa pangalawang pagkakataon ay tinawanan niya lang ako. Para lang akong panda sa itim ng eye bags ko nung gabing yun dahil hindi din ako nakatulog. Napatingin ako kay Kate at Jana na nasa labas ng bahay at nagdidilig ng halaman. Habang pinapanood sila ay hindi ko maiwasang mapansin ang sugat ni Kate sa balikat. Halata kasing bago pa ito. Nilapitan ko si Kate. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa sugat niya sa balikat. Tinignan muna ito ni Kate bago ngumiti sa akin. Nasugatan daw kasi siya nang tanungin ko kung saan ay sinabihan niya na lang ako na wag na raw magtanong. Muli kong tinanong si Kate kung saan siya pumunta kagabi dahil wala siya sa kwarto ni Lolo. Napansin ko ang paninigas ng kanyang katawan. Nang lingunin niya akong muli ay napaatras na lamang ako dahil sa sama ng tingin niya. Kalaunan ay ngumiti siya sa akin, saka sinabi sa akin na nasa kusina raw siya. Hindi ako naniwala kay Kate kasi alam kong nasa itsura niya pa lang ay nagsisinungaling na siya. Tumalikod na lang ako nun at nagtungo sa bahay. Habang pinapanood silang magdilig ng halaman, ay napapansin ko kung paano tignan ni Kate ang tiyan ni Jana. Palapit din ito ng palapit sa kaibigan ko. Lumayo naman si Jana sa katinalikuran si Kate. Halata sa mukha niya ang pagkabalisa habang nakahawak sa kanyang tiyan. Sobrang clueless ko nung oras na yon. Sa puntong harap-harapan na nga ang clue, ngunit hindi ko pa malaman kung ano ang nangyayari kay Jana. Ilang minuto pa ang lumipas ay pumasok ng bahay si Jana. Tumingin siya sa akin at sinenyasan akong pumasok sa kwarto namin. Sumunod naman ako sa kanya na may pagtataka sa kanyang muka. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na natatakot daw siya kay Kate. Sobrang sama daw ng tingin sa kanya lalo na raw sa tiyan niya. Sinabihan ko naman siya na baka guni-guni niya lamang yon. Pero lubos na pinagpipilitan ni Jana na nararamdaman niya raw na may kakaiba kay Kate. Base na rin daw sa galaw nito. Sumeryoso ang mukha ko. Naisipan kong biruin si Jana at sinabihan ko siyang buntis siya. Nagulat ako nang makita ang nanlalaking mata, kaya nanlaki na rin ang mata ko. Maya-maya pa ay tumawa si Jana. Sinabi niya sa akin na paano raw siya mabubuntis, gayong wala naman siyang boyfriend. Pinaningkitan ko ng mata si Jana. Ngunit umiling lamang ito saka umalis sa kwarto namin. Saglit pa akong natulala dahil pakiramdam ko ay may tinatago si Jana sa akin. Sa araw na yun ay masasabi kong naging normal naman maliban na lang sa kumakalat na balita na may namatay na naman daw. Hindi na ako nakichismis pa at nagpaiwan na lamang sa bahay. Samantalang si Lolo at si Kitay binilinan kami na wag na raw susunod. Habang nasa bahay kami ni Jana ay nag-uusap kami patungkol sa mga nangyayari. Doon ko napagtanto na totoo pala na may aswang na nagaganap dito. Sinabi rin sa akin ni Jana na gusto niya na raw umuwi pero hindi raw dahil sa nagaganap na patayan, kundi dahil daw kay Kate. Nung una pa lang daw ay hindi na talaga siya komportable sa presensya ni Kate. Hindi na lang ako sumagot kay Jana. Kahit nais kong tanungin ang pinaka-main reason kung bakit siya natatakot kay Kate. Para kasi sa akin noon ay wala namang sapat na dahilan para matakot siya kay Kate. Ano naman kung tinitignan ng tiyan niya?
Siya na rin ang nagsabi nun na hindi siya buntis. Kaya takang-taka ako sa inaakto niya na para bang ayaw niyang ipakita o ipahawak ang tiyan niya. Para bang may pinapangalagaan siyang sanggol sa sinapupunan niya. Pagdating ng gabi, mahimbing nang natutulog sila Jana. Ako na lamang ang gising nun dahil hindi naman ako makatulog. Sa puntong yun ay dahil na sa inaakto ni Jana at sa mga hinala niya kay Kate. Hindi ko rin tuloy maiwasan na mapagmasdan si Kate. Sa aking isipan lumabas ako ng aking kwarto upang sana ay magtimpla ng gatas. Pero laking gulat ko nang makita si Kate na kakapasok lang ng bahay. Ang mas kinagulat ko ay ang dugo sa kanyang kamay at katawan. Pagtingin ko sa orasan ay nasa 2:00 na ng madaling araw. Hindi naman siya nagulat nang makita ako, bagkus ay tinanong ako kung bakit gising siya. Sa halip na sagutin ay tinanong ko siya kung bakit may dugo sa kanyang katawan. Nilapitan ko siya at sinubukan pang hawakan ng kamay niya sa pag-aakalang baka nasugatan siya. Pero laking gulat ko nang itulak niya ako, saka samaan ng tingin. Nangunot ang aking noo at kinabahan ng kaunti. Sinabihan niya pa ako na wag daw sasabihin kay lolo na nakita ko siyang lumabas ng bahay. Bagamat nagtataka ay tumango na lamang ako. Sinamaan niya pa ako ng tingin bago muling pumasok sa loob ng bahay. Sa halip na dumiretso sa kusina ay bumalik na lamang ako sa aking kwarto. Nahiga ako sa kama na iniisip pa rin ang sinabi ni Kate. Hindi pa man ako nakakatulog nang mapatingin ako sa pinto. Nakabukas kasi yun at tanging kortina lang ang nakaharang. Wala kasing electric fan nun sila lolo at tanging hangin lang mula sa bintana at sa pinto ang nagsisilbing hangin. Dahil nga may ilaw pa sa kusina ay nakita ko ang refleksyon ng isang babae sa may kortina. Napapikit ako ng mata sa takot. Alam kong si Kate yun dahil siya lang naman ang may ganoong korte ng katawan. Maya-maya pa ay narinig ko ang yapak ni Kate papalapit. Akala ko ay sa akin siya lalapit pero lumapit siya kay Jana. Binuksan ko ng kaunti lang ang aking mga mata at halos mapasinghap ako sa kung paano amuyin ni Kate ang tiyan ni Jana. Nang mapatingin sa akin si Kate ay mabilis akong pumikit. Nanginginig ang aking tuhod at pinipigilan din ang aking paghinga. Maya-maya pa ay narinig ko na lang ang yapak ni Kate papaalis. Nang masiguro na wala na siya ay napabangon ako. Agad kong sinarado ang pinto namin sa kanilak ito. Pagtingin ko kay Jana ay pakiramdam ko ay naiiyak na ako. Sobrang natatakot na talaga ako nun, lalo na't hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang ginawa ni Kate. Hindi ako nakatulog nung gabing yun. Halos 1 oras lang ang naging tulog ko. Paglabas ko ng kwarto ay nakasalubong ko si Kate. Sobrang sama ng tingin niya sa akin kaya ako na ang umiwas ng tingin. Muling nagsitayuan ang aking balahibo dahil doon. Pagpunta ko sa kusina ay naabutan ko si Lolo at si Jana. Napansin ko rin kay Jana na para bang hindi rin siya nakatulog tulad ko. Tinawanan pa kami ni Lolo dahil para daw kaming panda sa eyebags namin. Tumingin muna ako sa bungad ng kusina bago hawakan ng kamay ng lolo ko. Kahit naman sinabi ko kay Kate na hindi ko sasabihin kay lolo, ay sasabihin ko pa rin. May karapatan naman si lolo malaman yun. Nagtataka naman akong tinignan ni lolo. Doon ko sinabi kay lolo na nakita ko kagabi si Kate na kagagaling lamang sa labas. Akala ko ay maniniwala sa akin si lolo, pero tinawanan niya lamang ako. Ika niya alam niya naman daw dahil nung pumasok daw si Kate sa kwarto nila ay nagising daw si lolo. Umihi lang daw kasi si Kate. Ang banyo kasi ng bahay ni lolo ay nasa labas. Sinabi ko naman kay lolo ang patungkol sa dugo ngunit tinawanan niya lamang ako. Na para bang nagbibiro talaga ako. Sa inis ko ay tumayo na lamang ako, saka tinalikuran si lolo. Lumabas ako ng bahay upang maglakad-lakad na lang para kahit papaano ay mapawi ang inis ko. Habang naglalakad ako ay napansin ko na naman na parang may mga pinag-uusapan ng mga tao.
Lumapit ako sa kumpulan ng mga babae sa may tindahan. Kahit hindi naman ako bibili ay nagkunwari na lang akong bibili upang marinig ang sinasabi ng mga babae. Hindi sa pagiging chismosa, Sir Eric. Sadyang naintriga lang talaga ako sa pag-uusapan nila. Ayon sa kanila, may nakita raw na kalahating katawan sa bandang kagubatan ng baryo. Hula daw nila ay manananggal yun. Akma nga sanang itatago kaso nahuli daw ng manananggal at sa awa ng Diyos ay nakatakbo raw yung nakakita. Kaso natatakot daw ito na baka balikan daw ng manananggal. Pilit naman daw tinatanong sa lalaking nakakita kung sino raw ang manananggal. Pero ang sinabi lang daw nun ay nakatira lang sa baryo. Ayon pa sa narinig ko, nakita rin daw ang manananggal sa bubong ng bahay ng lolo ko. Sinasabi pa nila na parang may naamoy daw yung buntis doon. Pero sa pagkakaalam ko po nung oras na yun ay walang buntis sa amin. Nang makarinig na sapat na impormasyon ay bumalik na ako sa bahay. Nagulat pa ako nang madatnan si Jana sa bakuran at tulala. Doon ko naisipan na sabihin kay Jana ang aking narinig sa mga tsismosang yon. Nagulat pa si Jana nang sabihin ko na imposibleng may buntis sa aming bahay. O baka naman si Kate talaga ang buntis. Imbis na sagutin ako ni Jana, ay sinabi niya sa akin na gising daw siya noong inaamoy ni Kate ang kanyang tiyan. Doon na siya nagsimulang umiyak na may bahid ng takot at nanginginig pa. Seryoso kong pinaharap sa akin si Jana. Nung puntong yun ay may ideya nang pumasok sa isip ko. Masinsinan ko siyang tinanong kung buntis ba siya. Hinihiling ko nga na sana ay hindi dahil nag-aaral pa kami. Sa halip na sagutin ako ay tumangulang siya at muli na namang umiyak. Wala akong makuhang salita sa bibig ko. Gulat na gulat ako habang nakatingin sa kanya. Doon ko napagtanto kung bakit napapraning siya sa tuwing may humahawak sa kanyang tiyan. Yun pala ay may bata na pala sa kanyang sinapupunan. Doon niya sinabi sa akin na ang tunay na dahilan daw kung bakit siya sumama rito ay dahil nais niyang makapag-isip ng matino. Nais niyang mag-isip kung paano daw sasabihin sa kanyang magulang ang pagkabuntis niya. Sinabi niya rin sa akin na nabuntis daw siya dahil matagal na pala siyang may kasintahan at nililihim lang sa akin. Hindi niya raw inaasahan na kayang-kaya niyang ibigay ang kanyang sarili sa tao na niloko lang siya. Gusto kong sapakin nun si Jana dahil sa pagiging tanga niya. Sinabihan ko siya na bakit siya sumama sa akin. Gayong sinabi ko na may posibilidad na may aswang. Sinagot naman ako ni Jana na hindi na raw niya yun masyadong inisip dahil ang tanging nais lang niya ay makaalis kahit panandalian sa kanyang bahay. Ayon din sa kanya may kutob daw siya na aswang si Kate at ito raw ang nasa itaas ng bubong na nakita ng kabaryo ni Lolo. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko nung oras na yun, Sir Eric. Sobrang aga pa para mabuntis si Jana. Tila sa isang iglap ay ninais kong umuwi. Hindi para sa akin, kundi para kay Jana. Nung araw na yun ay wala akong ibang ginawa kundi asikasuhin si Jana. Sa tuwing tinitignan siya ni Kate, ay hinaharangan ko siya o kaya naman ay pinapapasok sa loob ng kwarto. Hindi ko rin naman masabi kay Lolo na buntis si Jana kasi paniguradong magagalit ang lolo ko. Hindi lang sa akin kundi kay Jana. Sa makalipas na mga araw ay tanging si Jana lamang ang inisip ko. Nagdadasal din ako na dumating na si Mama upang sunduin kami. Nakaugalian ko na rin na ilak ang pinto at bintana kahit sobrang init. Kadalasan ay nadadamay ako sa pagiging puyat ni Jana. Lalo rin palang umusbong ang mga bali-balita patungkol sa aswang na lalong ikinagimbal ni Jana. Sinasabihan ko na lang si Jana na darating na si Mama upang kumalma na siya. Hanggang isang gabi, nagising na lamang ako sa malakas na sigaw ni Jana. Nakapikit siya pero hindi siya matigil sa paggalaw. Sinubukan ko siyang yugyugin upang magising pero walang epekto. Wala na akong nagawa noon kundi sampalin na lang si Jana. Dahil doon ay nagising siya ng tuluyan. Hinihingal siyang bumangon saka ako niyakap. Ayon sa kanya,
nakapanaginip daw siya kung saan nakita niya si Kate. Pinapatay daw siya at ang kanyang anak. Bagamat kinakabahan ako ay pinakalma ko na lang si Jana hanggang sa makatulog siya. Hindi na ako nakatulog noon lalo na at nakarinig na naman ako ng yapak sa aming bubong. Pagdating ng umaga, habang tulog pa si Jana ay nilapitan ko si Lolo. Nakita ko siya na tulala sa may bintana habang nakasilip kay Kate na nagdidilig ng halaman. Napabuntong hininga si Lolo. Nilingon niya ako saglit. Sinabi niya sa akin na sa mga nakaraang araw daw ay may mga nababalitaan siya na nakita raw nila si Kate bilang isang manananggal. Natigilan ako. Sisigaw na sana nga ako dala ng gulat pero agad natakpan ni Lolo ang aking bibig. Sinabi sa akin ni Lolo na may mga nagsasabi sa kanya na nasa bubong daw si Kate. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit parang naniniwala siya sa mga sinasabi ng mga kabarangay niya. Para sa kanya ay mabait si Kate ngunit kapag naaalala niya ang bali-balitang manananggal ito ay para bang natatakot na siya. Bukod dito nagtataka si Lolo kung bakit nasa bubong ang manananggal, gayong wala naman daw buntis. Nilingon ako ni Lolo. Nanlalaki ang mata habang nakatingin sa akin. Napanghuso na lamang ako nang mapagtanto ang ibig niyang sabihin. Agad kong sinabi kay Lolo na hindi ako buntis at si Jana ang buntis. Akala ko ay magugulat si Lolo pero bumuntong hininga lang siya at sinabi sa akin na maghanda raw kami mamayang gabi. Takang-taka naman ako sa sinabi niya pero tinalikuran na ako ni Lolo. Pagdating nga ng gabi, bandang 12:00 ng madaling araw, nagising ako sa malakas na yugyog sa akin. Nakita ko na gising na rin si Jana at si Lolo. Sinabi sa akin ni Jana na susundan daw namin si Kate. Napanganga ako pero hindi rin ako umangal pa. Kinakabahan ako habang sinusundan namin si Kate sa madilim na kalsadang baryong yon. Kahit si Jana na buntis noon ay payag din sa ginawa ni Lolo. Kung pwede nga lang batukan si Lolo ay ginawa ko na. Napahinto lamang kami sa paglalakad nang huminto rin si Kate. Saka ko rin napansin na nasa parte na kami kung saan walang masyadong bahay. Tumingin muna si Kate sa paligid. At sa puntong yun ay nakita ko ang unti-unting pagkaputol ng kalahating katawan ni Kate. Gusto kong tumakbo nun sa gulat pero para akong nanigas sa aking kinatatayuan. Nang makalipad si Kate ay napansin ko kung paano lapitan ni Lolo ang kalahating katawan ni Kate. Binuhos nila ni Jana ang isang balot ng asin. Narinig ko ang malakas ng sigaw ng manananggal at paggalaw ng kalahating paa nito. Bago pa man makalapit si Kate ay tumakbo na kami papalayo. Pagbalik namin sa bahay ni Lolo ay agad na umiyak ang lolo ko. Sinabi niya sa akin na mas pipiliin niya pa rin daw ang kaligtasan namin kaysa raw makasama si Kate. Niyakap na lamang namin si Lolo dahil ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Kinabukasan ay binalita sa akin ni Lolo na susunduin na raw kami ni Mama. Sinabihan ko si Lolo na sumama na sa amin sa Maynila pero tumanggi ang Lolo. Susunod na lang daw siya sa amin. Ilang minuto pa ay dumating na nga si Mama. Ikinwento muna namin kay Mama ang pangyayari. At maging si Mama ay hindi makapaniwala. Niyakap niya rin si Lolo bago kami umalis. Habang nagmamaneho si Mama ay napadaan kami sa parte kung saan naghati ang katawan ng manananggal. Nakita ko ang abo roon. Ayon kay Lolo ay nasusunog daw ang manananggal sa araw. Kaya marahil ay sa manananggal ang abo na yon. Lumipas pa ang ilang buwan ay nanganak na nga si Jana. Ako ang naging katulong niya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Dahil itinakwil siya ng sariling pamilya. Samantala pagkatapos ng isang taon ay nabalitaan na lamang namin na namatay na si Lolo. Iyak ako ng iyak pero tinanggap ko na lang sa sarili ko yon. Hanggang sa lumipas ang ilang taon. Ngayon nga ay may maganda na akong trabaho at single pa rin naman.
Si Jana naman ay may asawa na ulit at nakabukod na sa amin. Kung tatanungin niyo pala kung saan ako ngayon habang sinusulat itong karanasan ko, narito lang naman ako sa puntod ng aking pinakamamahal na lolo. Para sa akin, nakakatakot man ang bakasyon na yon, ay mas lamang pa rin ang kasiyahan na naranasan ko.